Yung experience ko na yon is yun yung nagpatibay sa akin. Mga Megs, ako nga pala si Rosette, OFW dito sa Taiwan. Tara, samahan niyo ako sa journey ko here in Taiwan. Mga Megs, share ko lang sa inyo yung experience ko sa pag-a-apply papuntang abroad. As a OFW, sa totoo lang, mahirap siya pero dapat kailangan kakayanin kasi nga syempre may pangarap tayo, di ba? Ayun, sa totoo lang mga Megs, yung experience ko na yon is yun yung nagpatibay sa akin. Actually, sa totoo lang, yung una kong in-applyan is Hong Kong, hindi dito sa Taiwan. Nung nag-apply ako sa Hong Kong, ready na lahat ng papers ko. May employer na ako, nakapag-training na ako, may kontrata na ako, ready na yung flight ko. Nung 2020 yun. So, February, sana alis na ako. Kaso, di ba, nung February 15, yun yung totally lockdown. To February 26, yan yung flight ko, papuntang Hong Kong. So, walang nangyari. So, sayang lang yung ginastos ko. Pero, syempre, hindi sayang yung mga certificate ko. Ayun, so, hindi ako tumuloy nun. Kasi nga, yung nangyari, nagka-lockdown. So, parang nawala rin ako ng pag-asa. So, sabi ko, yung mga ginastos ko, mababawi ko rin yan. Yung ginawa natin since lockdown yun, nag-business tayo. Ayun, so, nangyari, tapos na yung lockdown, bumalik tayo dito sa Manila. Sabi ko, ang hirap ang hirap dito sa Pinas. Sabi ko, apply ulit ako abroad. Ayun, so another gastos na naman. Actually, nakipagsapalaran ulit ako sa Manila kasi syempre, pabalik-balik na rin ako sa Manila kasi doon yung first job ko sa Manila, diba? So, nasanay na rin ako sa biyahe-biyahe. Ayun, so hindi na rin mahirap sa akin yung ganong sitwasyon ng kung saan yung lugar na to, saan yung agency na to na-applyan. Ayun, so, ginawa ko, nag-apply ako kahit saan, nag-search ako ng mga agency, kahit alam ko na wala akong pamasahe, ubos na yung pamasahe ko. Yung ginawa ko mga Megs, bago ako mag-apply, tips ko lang bago mag-apply, i-search nyo muna sa Google kung saan yung agency na yon. So, tapos makikita nyo naman yan sa Google Map kung ano yung jeep na dumadaan doon sa agency na yon. So, alamin nyo yon kung saan yon. So, yan yung ginawa ko, inanap ko yung agency sa Google, tapos inalam ko anong jeep na pupunta doon. Siyempre, yung doon, yung pamasahe na lang yung iniisip ko. Ayun, so dahil alam ko na kung anong jeep yung sasakyan ko, so yung pamasahe na lang yung iniisip ko kahit wala na akong pagkain. Ayun, nagbabaon na lang ako ng Skyflakes, yan, tubig lang, then apply ako. Actually, sa totoo lang, napakahirap yung experience ko nung nagka-apply ako, as in, pamasahe lang talaga yung dala ko mga Megs. So, tapos, pagdating dun sa na-applyan mo, sabihin, sige, tawagan ka na lang, or update ka lang namin kung meron ka ng employer. So, syempre, ilang oras yung antay mo dun, kasi syempre, may interview pa. So, since na kaya desidido tayo na makapag-apply, makapunta ng abroad. So, yun, tiniis natin talaga. As in, alam mo yung feeling na nag-a-apply ka. Actually, yung una ko in-apply, hindi caretaker eh. Yung in-applyan ko is yung factory worker. Ayan, kasi nga, di ba, sa Hong Kong, sabi ko, baka hindi talaga sa akin para sa Hong Kong. Kasi, di ba, hindi ako natuloy nun, yung February nun, pa-apply na sana ako. So, sabi ko, itry ko sa Taiwan. Ayun, so, factory worker yung una ko naisip. Kasi nga, yung kapatid ko is factory worker. So, sabi ko, baka factory worker yung gusto ko din. Ayun, so, baka, pwede ako, ayun, marami ako in-applyan mga Megs na agency na factory work. Actually, lima siya na nakapag-interview ako. So, pero sa lima na yun, dalawa yung final interview na napasukan ko pero hindi ako nakapasa dahil sa aking mata kasi nga may problema yung mata ko. Then, 153 cm lang ako. So, dapat kasi 154, 155 cm minsan yung hinahanap nila. Ayun, so depende lang yan kung may experience ka, kahit high school graduate ka, pwede ka sa factory worker. Ayun. So, ayun na nga mga Megs, dahil hindi ako nakapasa sa factory worker, nag-caretaker ako kasi no choice talaga ako kasi nga gusto ko talaga makapag-abroad kasi hirap na hirap na ako sa Pinas. As in, kasi kulang na kulang talaga mga Megs, as in. So, habang nag-a-apply ako mga Megs, nag-RTW ako, yung nagbebenta ng damit, nagpo-post ako online. Then, kapag may nag-order, doon ako mag-purchase. Then, papa-LBC ko, doon ako, yung tubo ko doon, yun yung ina-allowance ko sa pag-apply. Ayun. So, hoping nakatulong yung tips na to para sa inyo since na nakapag-topic na ako nito. Next ay ikukwento ko sa inyo mga Megs kung ano yung agency na in-applyan ko papunta dito. Then ano yung step by step na ginawa ko about sa mga requirements. Ayan. So explain ko yan sa inyo mga Megs. I-share ko yan sa inyo. Malay mo, nangangarap kang mag-abroad, di ba? So malay mo, sign na to para sa'yo. Ayun. So thank you mga Megs for watching. Ayan. So see you for my next mini vlog. And bye!